Hi, my name is John. Okay, tayo po yung manalangin. Ama namin nagkila sa lahat, maraming salamat po Panginoon. Ngayon pong gabi na inyo pong pinagdabos sa amin Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran na nakikinig po sa amin pong chatroom. Ganun din po Panginoon sa amin pong live. I pray o God na ang aming pong mensahe ngayon pong gabi Panginoon ay pagpalain niyo po. Dalayan po namin na kayo po Panginoon ang kumausap po sa bawat isa habang kami po ay nag-aaral po ng inyo po mga salita. Dalayan po namin na patuloy niyo po kami gabayan Panginoon. Gamitin niyo po ako bilang isang instrumento at ako po ay maging pagpapala po sa bawat isa Panginoon. Dalayan po namin Panginoon na inyo pong pangalan ang maitaas, hindi po ang aming pong mga sarili. Dalayan po namin Panginoon ang aming pong mga pamilya, pagkaingatan niyo po Panginoon at dalayan po namin ang mga oras na aming pong gugugulin Panginoon sa pag-aaral po ninyo pong salita. Dalayan po namin ito po ay intindahan po namin at ito po ay ma-apply po namin sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po Panginoon at kayo po ang madakila sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong text ngayon pong gabi ay matatagpuan po natin sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Okay? Verses 1 and 2.
Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Makikita po natin dito mga kapatid, sabi ng Biblia, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despised the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Tayo po ay magkakaroon po ng Bible study ngayong po umaga o ngayong pong gabi. At ito po ay pinagmagatan po natin na Run the Race. Run the Race. At hindi po lingid sa ating kaalaman, no? Sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na po na mga sports-minded na meron pong tinatawag na race, meron pong takbuhan or meron pong paligsahan na nagaganap po at minsan po ay sumasali po ang ating pong bansa. At ito po ay isa pong nilalaro na rin po noong unang panahon po ni Apostle Paul, and he is trying to use this illustration para po may paliwanag ang atin pong buhay bilang isang Kristiyano. So, ang buhay po raw natin bilang isang Kristiyano ay isa pong mananakbo. Isa pong mananakbo na kung saan ay tayo ay meron pong takbuhin. At lahat po tayo meron pong kanya-kanyang linya na kung saan ay dinadaanan. Ngunit meron pong isa tayong direksyon. Kung tayo po ay merong pananampalataya, tayo po ay ligtas at tayo po ay pupunta ng langit. Meron lamang po tayong iisang direksyon at yan po ang direksyon na papunta po sa Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, makikita natin, meron tayong iba't ibang linya, meron tayong iba't ibang takbuhin. Marahil, meron kang takbuhin bilang isang ina, meron kang takbuhin bilang isang ama, meron kang takbuhin bilang isang pastor o ikaw ay isang miyembro ng simbahan o isang choir member. Ano man po ang takbuhin po natin, yan po ay iisa lamang po ang patutunguhan at yan po ang Panginoon. Now, sa ating pong takbuhin, minsan po meron pong mga balakid, meron pong mga lubak, meron po minsan mga pagkakataon na tayo po yung natitisod, napapatid, ngunit kailangan po nating tumayo sa biyaya po ng Panginoon. Kailangan po nating tumayo muli na tayo po ay magpatuloy po sa Panginoon. Sabi nga po ng Biblia, a righteous man falleth 7 times and riseth up again. Sabi ng Biblia, wherefore seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses. Kapag tayo po ay tumatakbo sa ating pong takbuhin bilang isang Kristiyano, unang-una nating makikita yun pong mga saints, mga witnesses na sa langit at nakikita po tayo mga kapatid. Yung mga great forefathers po natin na kung saan nauna na po sa atin. They are looking unto us. They are cloud of witnesses, and they are also seeing how we are making our race. Paano tayo tumatakbo, how we run our race. At many times mga kapatid, pwede rin po natin itong yan tulad sa mga tao na kung saan ay tumitingin po sa atin, marahil ang iyong anak, marahil ang iyong asawa, marahil yung iyong mga miyembro sa simbahan, marahil po yung mga tao na kung saan ay nakatingin po sa iyo at ikaw ay tinitingala bilang isang ehemplo sa kanilang buhay. Mga kapatid, kinakailangan nating makita na hindi lamang po tayo nag-iisa. Hindi lamang po tayo ang tumatakbo sa atin pong takbuhin. Kaya sabi po ng Biblia mga kapatid, no? Cloud of witnesses, napakarami po mga nakatingin sa atin.
And just the time na kung saan ay kailangan na po na o gusto na po nating tumigil, in the times na kung saan kailangan na po natin, gusto na po natin na tayo po ay matuluyan na lang po madapa at tayo po ay tuluyan na lang pong hindi magpatuloy sa atin pong takbuhin, ay alalahanin po natin, meron pong mga tao na nakikinig po sa atin at nanonood po sa atin, tinitignan tayo kung paano po tayo magpatuloy sa Panginoon. Kaya po minsan mga kapatid, no, bilang isang Kristiyano, ito po ang nagtutulak sa atin na kung saan magpatuloy sa Panginoon. Dahil po sa ating mga mahal sa buhay, dahil po sa ating mga bunga sa pananampalataya, ay ito po yung mga ginagamit po ng Panginoon upang tayo po ay magpatuloy po sa Kanya pong gawain. And I can tell many times mga kapatid na kung saan pwede kong sabihin sa sarili ko na ayoko nang maglingkod sa Panginoon. Ngunit pag inisip ko po yung mga responsibility, pag inisip ko po yung mga tao na kung saan ay umaasa po sa ministeryo ng Panginoon, umaasa po doon sa simbahan, umaasa sa mga bagay na kung saan ay dapat pong gawin sa gawain po ng Panginoon, ay makikita po natin na kung saan ang Panginoon po ay lagi pong nagbibigay ng kalakasan sa atin. Run the race. Ano po ba ang ating takbuhin ngayon pong gabi? Ano pong takbuhin natin sa ating pong buhay? Anong purpose natin? Bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Meron pong mga nabubuhay na lamang dahil po ay merong responsibility sa kanyang mga anak. Meron pong mga nabubuhay dahil po sa kanyang mga mahal sa buhay. At kapag ang isang Kristiyano ay tumigil sa pagiging Kristiyano at hindi po nagpatuloy sa pagiging Kristiyano at paglilingkod sa Panginoon, ano pong ehemplo ang maibibigay po natin sa ibang tao? Wherefore, seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Let us lay aside every weight. Sabi po ng Biblia, iwanan natin yung mga nagpapabigat sa atin. What are those weight na meron po tayo? Ano po yung mga kabigatan sa ating buhay? Sabi ng Biblia, iwanan po natin, alisin natin yun sa ating sarili at tayo po ay tumakbo po sa biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, many times, meron tayong kabigatan pagdating po sa ating attitude, sa ating character. Minsan po meron tayong kabigatan pagdating po sa ating pagbibigay, nabibigatan tayo. Meron tayong mga pagkakataon na nabibigatan po tayo na tayo ay mag-online, tayo ay mag-involve sa ministry. And mga kapatid, sabi ng Biblia, lay aside every weight. Marahil po yung nagiging kabigatan sa iyo yung kapatid mo sa pananampalataya na ikaw ay natisod, ikaw ay nabigyan ng hindi magandang attitude o hindi magandang reaksyon sa iyong ginagawa para po sa Panginoon. Marahil po ay yung pong ating sarili na kung saan ay piniplease po natin yung ibang tao. Kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, lagi po nating tatandaan that we are serving and we are serving the Lord and we are not serving men. We are not man pleaser, mga kapatid. Okay, tandaan po natin lagi na ang atin pong Panginoon, ang atin pong panaglilingkuran, hindi po ang tao. So mga kapatid, mga kaibigan, kinakailangan nating maintindihan na tayo po ay dapat po ang ating focus ay sa Panginoon. Kaya nga po, no, sabi ng Biblia, lagi tayong tumingin sa Panginoon at hindi po sa tao. Sabi ng Biblia dito, lay aside every weight and the sin that so easily beset us. Ang kasalanan po ay lagi naglalayo po sa atin. Naalala ko po yung sabi ng isang pastor na sabi niya, ang Biblia ay maglalapit sa iyo sa Panginoon. Ang kasalanan ay maglalayo sa iyo sa Panginoon. Ano pong pipiliin natin, mga kapatid? Tayo po ba ay pipiliin natin ang salita ng Panginoon o tayo po ay aalis
sa atin pong paglapit po sa Panginoon. And it is easy for us to do that, na umalis po tayo sa gawain. It is easy for us to do na kung saan mawala po tayo sa gawain ng Panginoon. Pero mga kapatid, lagi nating tatandaan na ang ministry po, it's never been a situation na kung saan ay comfortable po sa atin. The more na tayo naglilingkod sa Panginoon, the more na tayo po hindi po nagiging comfortable. And our service to the Lord is not supposed to be comfortable. Okay? Hindi po ito isang lugar na kung saan magre-relax po tayo. Ang paglilingkod po sa Panginoon is you are toiling. Kaya po, naalala niyo po ba merong kanta na nagsasabi, toiling in the morning, toiling in the evening? 'Di ba? Meron pong mga pagkakataon na talagang tayo po ay napapagod na. Ayaw na nating magpatuloy. Ayaw natin na kung saan tayo ay magturo. Minsan po, yung mga pastor, no, ay minsan tinatamad mag-aral, tinatamad magsalita, tinatamad magturo. Minsan sasabihin na ganun din naman yung mga members. Hindi naman nagbabago yung mga members eh. Ganun pa rin. So, makikita natin mga kapatid na bilang isang tao, sabi ng Biblia, alisin po natin yung mga kasalanan na meron po tayo, sabi ng Biblia. Let us lay aside every weight. Okay, tayo po nagkasala, sabi ng Biblia. We need to confess our sins. The Bible says, we need to confess our sins, for He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Mga kapatid, ito yung lagi po nagpapabagal sa atin. When it comes to growing, when it comes to serve in service of the Lord, ay ito po yung nagpapabagal sa atin. That is sin. Okay, yung kasalanan po natin mga kapatid. We need to remove our sin at para po tayo ay makapagpatuloy at makatakbo po tayo ng mabilis. Hindi ko po alam kung nakita niyo po kung ano po yung treadmill o hindi ko po alam kung alam niyo po yung treadmill. Ang treadmill po ay isang ginagamit po sa pag-workout na kung saan tumatakbo ka pero hindi ka naman umaalis sa iyong lugar. At ganyan po ang isang Kristiyano minsan na tumatakbo ka nga pero ikaw ay hindi umaalis sa iyong kalagayan, hindi ka umaalis sa iyong pagiging Kristiyano, hindi ka lumalago sa iyong pagiging Kristiyano. So, sabi ng Biblia, let us run with patience the race that is set before us. Ano po yung ibig sabihin yan? Tayo po ay magkaroon ng patience. And, mga kapatid, mga kaibigan, kailangan po ng patience sa gawain ng Panginoon. Kailangan ng patience pagdating po sa pagpapastor. Kailangan ng patience pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon. I mean, tayo po minsan ay kailangan natin mag-sacrifice ng ating oras para minsan sa ating pamilya, minsan para po sa ating mga kapatiran. It is always, mga kapatid, na kung saan tayo po ay kinakailangan natin magkaroon ng sacrifice para po sa paglilingkod sa Panginoon. Let us run with patience the race that is set before us. Sino po ang nagbigay sa atin ng takbuhin, mga kapatid? Ito pong takbuhin na ito na pagiging pastor, hindi ko po ito ibinigay lamang sa aking sarili na one day ay tumayo na lamang po ako, gumising ako na kung saan ay ako po ay maging pastor. Hindi po biglaan na kung saan ako ay isang saglit lamang ay ako na naging pastor. Ako po ay tinawag ng Panginoon and God set a race for me. At ngayon, ganun din po sa inyong mga kapatid. I don't know what is your race in your life. Maybe it is the race for your family. Maybe it is a race for your kids. Maybe it's a race for your brethren, mga kapatid. But ang atin pong race ay iba-iba.
Ngunit sabi ko nga po kanina, iisa lamang po ang ating pong direction. At ang direction po natin ay papunta po sa Panginoon. Ano pong sabi ng Biblia? Okay, una-una, lay aside every weight, yung mga kabigatan natin, problema natin, alisin natin. Kaya po, kapag nasa church tayo, huwag nating dalhin yung problema po natin sa church. Huwag nating dalhin yung ating pong bad attitude sa church. Kapag meron po tayong problema, meron tayong hindi maganda yung ating pong naging araw o pinagalitan tayo ng boss natin o tayo po ay nagkaroon ng problema sa trabaho, wag po nating dalhin sa church. Wag nating dalhin sa paglilingkod sa Panginoon kasi nakakahawa po yan. Nakakahawa yan. Nakasimangot ka pagdating mo sa church, tapos sisimangutan mo lahat dahil hindi lang maganda yung iyong araw. Mga kapatid, we need to learn na tayo po ay maging maayos po sa ating puso. Many times sasabihin natin, hindi muna ako mag-church kasi hindi tama yung puso ko. Mali kapatid. Ikaw ay pumunta sa simbahan upang itama po ng Panginoon ang iyong puso. Hindi po pwedeng sabihin natin na kusan, hindi muna ako mag-church kasi hindi tama ang puso ko. Okay, kailan po? Hanggang kailan magiging tama ang puso mo? Hanggang kailan ka sasabihin mo sa Panginoon na magiging excuse mo yung dahil merong hindi magandang nangyari sa iyo? We need to have a commitment, consistency pagdating po sa gawain ng Panginoon. Let us lay every weight, or lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Okay, alisin natin yung mga kasalanan. I-confess natin sa Panginoon. Let us run the race with patience. The race that is set before us. Kailangan natin ng tiyaga. And then sabi po dito in verse number 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mga kapatid, meron po tayong author and we need to look to Him. Marahil po pwede akong ma-discourage sa mga miyembro ng simbahan. Marahil po, maaari akong ma-discourage dahil hindi ko makita yung puso ng iba sa gawain ng Panginoon. Ngunit, mga kapatid, what I need to do is to look on the Lord Jesus Christ, the author and the finisher of my faith. Mga kapatid, tayo po ay dapat tumingin po sa Panginoon. Kahit sino pa po ang naka-online, sino po ang nakikinig, o wala man pong makinig mga kapatid, as long as we are preaching the Word of God, we need to continue in the ministry of the Lord. Looking unto Jesus. Tumingin ka lang sa Panginoon, wag sa iyong kapatid. Huwag kang matisod, huwag kang tumingin sa iyong kapatiran, huwag kang tumingin sa mga tao na kung saan nagdi-discourage sa iyo. You need to look unto Jesus in the finisher, the author and the finisher of our faith. God knows everything in your life. In fact, alam na po ng Panginoon kung ano pong mangyayari sa buhay mo. Alam na po ng Panginoon kung paano ka pagpapalain. Alam na ng Panginoon na kung saan ikaw ay, kung paano ka magkaroon ng magandang ministry para sa Panginoon. God knows everything. God wrote your life. And mga kapatid, nasa plano rin po ng Panginoon na tayo po iligtas ng Panginoon. That's why we got saved. Alam na po ng Panginoon from the very beginning na maliligtas po tayo mga kapatid. Alam na po ng Panginoon tayo po ay magkakaroon po ng kaligtasan. Okay? He knows everything. Okay? And siya rin po ang nagbigay po sa atin ng faith. Yun po yung ating pong pinaka-finish line, no? Yung ating pananampalataya. And one day mga kapatid, when we got to heaven, when we face our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ, and yet makikita po natin mga kapatid ng mukhaan ng Panginoon. And we can say that at last we see the Lord Jesus Christ in our lives, in our very own eyes. Who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Mga kapatid, if the Lord Jesus Christ suffered and endured the cross, despising the shame, how about us? Kung siya po ay namatay sa ating mga kasalanan, itiniis niya ang kanyang mga pasakit sa kanyang buhay habang siya po ay dito sa lupa.
Kanya pong in-endure yung cross. Just imagine mga kapatid, if the Lord Jesus Christ went down and called His angels to destroy mankind, pwede pong mangyari yun mga kapatid. Ngunit ang Panginoon po ay nagstay doon sa cross. Siya ay namatay, nailibing at muling nabuhay upang mapulpil yung pong nais ng Panginoong Ama na mangyari upang tayo po'y maligtas sa ating mga kasalanan. Despising the shame. How many times we are ashamed of the gospel? How many times na nahihiya tayo mag-share ng gospel? How many times na tayo po ay nahihiya na magsabi, Kristiyano ako, pero wag mong sasabihin. Huwag ka maingay ha, Kristiyano ako. Many times mga kapatid, we are ashamed of the gospel of Christ. Ano po sabi ng Apostle Paul? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Ito po ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng church ay wala po sa pastor. Ang kapangyarihan po ng church ay wala po sa mga miyembro. Ang kapangyarihan po ng church ay wala po sa mga pagbibigay ng malaki. Ang kapangyarihan ng church ay nasa kapangyarihan po ng Panginoon. It is the power of the gospel. That's why the church is still growing and the church is still living. Mga kapatid, you remove the gospel in the church. You remove soul winning in the church and the church will die. Kaya po mga kapatid, we need to learn how to go in soul winning. We need to learn how to share the word of God. It is the power. Napansin niyo po, kung wala kang nasishare ng salita ng Panginoon, parang patay ang iyong Christian life. Ngunit kung meron kang nadadala sa Panginoon, meron kang kasiyahan sa iyong puso na hindi mo maipaliwanag. Looking unto Jesus, sino pong tinitignan natin ngayon? Mga kapatid, lagi natin tignan lamang ang Panginoon. Huwag po natin tignan ng mga ibang tao. Ito pong lagi po nating dapat tandaan mga kapatid. Sa mga tinuturo po ng pastor, ang tandaan nyo po yung pong salita ng Panginoon. Huwag po yung pastor. Kasi pag nawala yung pastor o nawala yung nagtuturo sa atin, bumagsak kung saan tayo po ay natisod sa Kanya, tayo ay na-discourage sa Kanya, ay mawawala po tayo. Ngunit kung yung ating pinanghawakan ay yung salita ng Panginoon, kailanman mga kapatid, hindi tayo mawawala sa Panginoon. Huwag nating alisin yung ating pong focus sa Panginoon. Let us focus on the Lord Jesus Christ. Ngayon pong gabi, sino ang ating pinagsasampalatayanan? Sino ang ating tinitignan sa ating pong pananampalataya? Nawa po mga kapatid, tayo po'y tumingin sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ako naman dikila sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa inyo pong mga salita. Salamat po Panginoon na kami po ay meron pong Panginoon na kung saan ay tumitingin po sa amin at habang kami po ay tumatakbo Panginoon sa amin po mga takbuhin, dalangin po namin na kayo po ang gumabay sa amin Panginoon. Tunay nga po na kayo po ang dakilang tagasulat ng aming pong buhay. Kayo rin po ang dakila na kung saan ay nagbigay po sa amin ng eternal life Panginoon. Alam mo pong karera na amin pong piliin, alam mo pong ministry na amin pong piliin, dalayan po namin Panginoon na kami po ay laging tumingin lamang po sa inyo. Maraming salamat po sa mga bawat isa Panginoon nakikinig ngayon pong gabi. Pagpalain niyo po Panginoon. Kayo pong maitaas Panginoon sa kaligitnaan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Thank you po sa bawat isa. Sister Evelyn. At sa mga nakikinig din po sa live, salamat po sa ating chat room. Sister Blessy. Okay. Belated happy birthday po sa inyo. Sister Imelda. Sister Elena. Salamat po sa bawat isa. At nawa po tayo pinagpala po ng Panginoon. Okay. Tayo po magkita-kita po muli sa ating pong Wednesday, Wednesday Ladies Fellowship. Kamusta po kayo? Magandang gabi po sa lahat. Sister Evelyn, salamat po. Sister Blessy, happy birthday. Advance. Belated po pala. Belated. Ilang taon na po kayo?
Bata pa pala, 45. 45 pa lang. Sige po, hope to see you soon po ha. Pakibati na lang po si Sir Blessy, si Sir Rio nasa trabaho pa po yata. Si Sir Imelda, salamat po sa pag-connect. Si Sir Evelyn. Okay po, kita-kita po tayo bukas. Salamat po. God bless po. Si Sir Imelda. Thank you, God bless po.